So hi guys, so for today gagawa tayo ng sinigang na salmon. Let's go! So gagawa ako ng 3 variations ng sinigang na salmon. So tara, samahan niyo ako. So unahin natin to, yung sa isa para mababad na siya. So meron ako ditong boiling water, tapos meron ako ditong kelp o kaya dried konbu ata to. So makikita nyo to sa mga Japanese store. So ang gagawin nyo lang, boiling water, patayin nyo. Lagay nyo lang siya. Yan. Lagay nyo lang siya ng ganyan dyan. Tapos meron ako dito ang katsubushi. Ito yung nilalagay sa ibabaw ng takoyaki. So, ano siya dried fish na shinave nila ng ganito. Kung hindi ako nagkakamali So, lalagay nyo lang din siya. Ibababad nyo lang siya dito guys. Ng siguro mga 30 minutes. So, set aside lang natin siya. Basta pag kumulo na, patayin nyo lang, lagay nyo lang lahat, tapos set aside nyo lang. Balik tayo sa pwesto natin para prepare natin yung isang sinigang. Let's go. So, pe-prepare ko lang din to, yung pangalawang gagawin ko. Gagawa kasi ako ng fried salmon belly. Ang ginagawa ko kasi para hindi siya malansa is nilalagyan ko siya ng lemon. So, yung kalahati na ito, prituin natin. So, nilalagyan ko siya ng lemon. So, pigaan nyo lang kalahati. Yan. Samon nyo na rin yung balat dyan. Tapos, lagyan nyo lang ng salt. Saka ng pepper. Tapos lamasin nyo lang guys. So, set aside lang natin to dito sa gilid. Tapos, hugas lang ako ng kamay. Tapos, gawin muna natin yung pinaka-basic na sinigang na alam ng lahat. So, meron ako ditong tamarin o sampalok. So, gagawin ko, meron ako ditong boiling water. So, lagay nyo lang siya dyan. So, basically, tinutunaw ko lang siya dito. Tapos, lilipat ko siya dito mamaya para i-reduce lang natin na konti. Kaya ko lang siya dyan mag-reduce. Yan. Tapos, simulan na natin guys yung sinigang. So, mainit na siya, oil. Tapos, lagay tayo ng onion. Lagay tayo ng bawang. Guys, sa paggigisa nito guys, gisahin nyo ng maayos. Katulad ng lagi ko sinasabi. Kasi itong sinigang is ito lang yung nagpapalasa sa kanya. Lumalabas kasi yung ano niya, yung umami niya umami ng mga ginigisa nyo pag ginisa nyo ng maayos. So, antayin nyo siya na medyo mag-translucent. So, antayin nyo na medyo lumambot. Ganon. Dahil na yung kamatis nyo, durugin nyo talaga yung sobrang lambot niya na nadudurog na. So, ayan, sa ganitong state. Ayan. So, lagay na tayo ng kamatis. So, dito sa kamatis, guys, antayin nyo lang siya na yung parang durog na talaga siya bago nyo siya lagyan ng tubig. So, naglagay tayo ng kamatis. Lagyan natin siya ng patis. So, antayin ko lang to. Antayin ko lang mawala yung patis. Antayin ko lang siya mag-reduce. Antayin ko lang madurog yung kamatis. Tapos babalikan ko kayo guys. So, nakalimutan ko pala itong luya. Ayan. Sabay ko na lang siya dyan. Sabay ko na nga lahat. Ayan. Sabay ko na rin yung luya dyan. So, nag-isa na maayos yung mga kamatis natin, sibuyas, sa bawang, sa luya. So, ito siya guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung durog na yung kamatis nyo. Color orange na. So, magbibigay siya ng extra lasa dun sa magiging pinaka-broth nung sinigang ninyo. So, hindi lang siya lasang maasim. So, meron siyang umami flavor na galing dito sa ginisa natin. So, ganitong state. Itong state, lagyan natin siya ng tubig. So, antayin lang natin siyang kumulo. Tapos, pag kumulo na siya, hinaan nyo lang mga medium or medium to low ng mga 15 to 20 minutes para mas lalo mag-extract ng flavor ng mga ginisa ninyo. Kung meron ako ditong Japanese miso. Yan. Hayaan nyo lang siya matunaw. Tapos ang gagawin ko, pagpapalitin ko itong dalawa. Simulan natin guys yung isang sinigang na piprituin ko. So, dito na siya sa kabila. Napakuluan ko lang yan. So, dito tayo ngayon. Piprituin natin itong salmon belly.
So, antayin lang natin itong maprito. Antayin natin itong lumutong. Tapos, after nito, babalikan ko kayo guys. So, habang nagpiprito tong salmon natin, na isa, nandito sa gilid, tuloy natin tong sinigang na to. So, mga 15 minutes na nakalipas. Ayan na siya. So, tikman muna natin yung sabaw niya. Malasa na siya. So, lasa ko na yung kamatis, yung luya. So, ang gagawin natin, strainer. Tapos yung sampalok. So, ayan, kunin lang natin yung flavor pa nung sampalok natin. Lubog nyo lang dyan, tapos haluluin nyo. Ayan, sakto yung asim niya. So, lagay natin tong sili niya. Inubutasan ko lang to para mas mabilis lumabas yung lasa ng sili. Ayan, tapos isabay nyo na rin tong salmon nyo guys. Ayan. Tapos total, mabilis lang naman maluto yung salmon. Sama ko na rin yung mga gulay niya. Sama ko na yung okra. Tapos takpan ko lang. Tapos antayin nyo lang kumulo. Hanggang sa lumambot yung okra nyo. Tapos okay na yun. Tapos balikan natin tong piniprito natin. So, ito na yung prinito natin na salmon. Yan. Gusto siyang hanguin. Tapos, set aside lang natin siya, guys. Tapos, balikan natin siya mamaya. So, habang inaantay natin to, na maluto yung okra niya, salain na natin to. So, ito yung ginawa natin kanina, ng pinakauna. So, antayin nyo lang siyang tumulo dyan, guys. So, habang inaantay natin lumambot yung okra dun sa kabila, sa sinigang. So, gagawin na natin itong pinakahuli. Same procedure. Oil, onions. Gisain nyo lang. Ayan, translucent na onions natin. Lagay natin ng garlic. Sante natin mag-isa to onte, mga 1 to 2 minutes. Tapos babalik ako kayo guys. So, nag-isa na yung sibuyas sa bawang natin. Kamatis tayo. Tapos patis. Tapos kagaya nung una, usawin nyo lang tong kamatis. So, babalik ako kayo guys. So, habang nagigisa to, yung pangatlo natin, check natin to isang sinigang. Yan, gusto siya. Tapos yung okra niya malambot na. Meron ako ditong loose spinach. Ayan, putulin nyo lang sa gitna. Yan. Sama nyo lang yan dyan. Meron ako ditong bok choy. Sama nyo na lang din dyan. Lubog nyo lang guys. Ang ginagawa ko dyan guys, kumukulo siya, takpan nyo lang. Tapos patayin nyo lang yung apoy. Napatay ko lang yung apoy, tapos nahayaan ko yung gulay na maluto. Nawala sa apoy kasi mainit yung sabaw natin. Tapos nakatakip pa siya. So maluluto lang siya doon. Kaysa ma-overcook siya. So balikan natin tong pangatlo na to. So lusaw na yung ano natin, yung kamatis. Yan. Tapos, ito na yung ginawa natin kanina. Yung palagay nyo lang siya dyan. Ito yung magiging sabaw ninyo. Tapos, meron ako ditong miso broth. Dagdag ko lang siya. Saka itong miso paste natin. So, nakakulo na siya ng ganito, guys. Ayan. Kumukulo na siya. So, tikman natin. Solid yung lasa. Pampakasim ko guys, lemon. Pigayin nyo lang. Tapos guys, sama nyo yung half ng lemon, sama nyo dyan. Pakuluan nyo lang siya ng mga 15 to 20 minutes para mag-extract lang yung zest ng lemon dun sa pinaka-broth nyo. Tapos saka makapag-reduce din ng onte, saka magiging mas malasa siya. Narealize ko pala kulang yung kalahati ng lemon. Gawin ko lang isang buo. Yan, sama nyo lang dyan. So, hot pan. Yan, lagyan nyo lang siya ng oil. Tapos lagay nyo yung asparagus nyo. So, yung asparagus nyo, okay na to. So, sunod natin yung mushroom ninyo. So, lagyan nyo lang ng salt. Tapos lagyan nyo lang ng pepper.
So, mga 2 to 4 minutes. Okay na siya. Balikan na natin itong broth niya. Tikman natin. Sakto na yung asim niya para sa akin. Pero kung mataas yung tolerance sa asim, kung gusto nyo maasim na maasim, pwede nyo gawing 2 lemon o kaya 1 kalahati. Depende sa inyo. Okay na siya. Okay yung umami niya. Solid to solid. Salain natin siya. Pisahin nyo lang yung lemon. Sayang yung katas niyan eh. Tapos banlawan ko lang to guys. So, balik lang natin tong broth dito. So, antayin nyo lang siyang kumulo ulit guys. Tapos dyan natin lulutuin yung salmon. Itong salmon, lagay nyo lang yan dyan. Latag nyo lang na maayos. Ayan. Mabilis lang naman siya maluto eh. Siguro feeling ko mga 10 minutes or less. So, ang temperature dapat ng salmon sa loob is 145 degree Fahrenheit. Mamaya, checkin natin siya kung okay na ba siya after mga 6 minutes para hindi siya ma-overcook. So, ayan, habang naantay yon, siguro mga 4 minutes na lang i-last natin na dish. Magpi-plating na tayo. Unahin natin tong basic na sinigang. Ayan. 2, 3. So, ito na yung sinigang natin guys na unang-una. So, dito na siya. Okay na yan. Mga ano na siya, mga 15. Sumobra kasi makapal pala, mga 15 minutes. So, nakalimutan ko palang sabihin kanina, kapag iaano nyo, wag masyadong kulong-kulo. Mga medium to low lang. Yung mainitan lang siya. Kaya tumagal siya ng ganun. So, para hindi siya masira. So, dahan-dahanin nyo lang to. Check natin siya. So, ang temperature niya dapat is 145. So, ayan guys. Temp niya. So, goods na goods yung salmon natin. So, tara, plato na tayo. Yung salmon natin na pangalawa is fried siya na sinigang. Salmon belly natin na prinito. Tapos, ang gagamitin natin ito. Yung maliliit na tomatoes. Ayan. So, para extra pop pag kinagat mo. So, lagay lang natin dyan. So, sa mushroom natin. So, ito yung gagamitin natin. Yung ginawa ko para sa pangatlo. Tapos, chilies. Ayun, ito na yung pangalawa, guys. For the last one, ito na yung salmon kanina. So, lagay natin yan dito sa gitna. Yan na natin sa gilid na lang. Unahin nyo na lang to. Itong mushroom. Ihilera nyo lang yan na ganyan. Tapos yung asparagus nyo. Nati ko lang sa gitna yung tomato. Halika dito, dali, come here. Halika. So ito, yung cherry tomato. Lagay nyo lang dyan sa mga side. So, sa soup natin padaan sa gilid. So, meron akong fennel na dahon. Milas ka lang na ganyan dyan. Tapos, hili nyo. So, ito na yung pangatlo natin na sinigang, guys. So, nakalimutan ko pala, meron akong luyang binabad sa cold water. So, taste test tayo ngayon. Unahin natin itong pinakauna. Ha? Oo, mix. So, ito na yung pinakauna. So, ito try ko. Kapaw. So, typical na sinigang natin mga Pilipino. Okay siya. Tapos try natin itong belly. Solid siya. So, ito siguro naman, alam naman ng lahat gumawa ng sinigang. So, ito yung pinakauna. Okay siya. So, sa second naman natin,
is ito. No. Crispy siya, tapos may sinigang broth tayo dyan. Yan. So, ito muna ako. Lutong. So, tikman natin itong broth na ginawa natin. Lagyan nyo lang. No. Ito talaga, try nyo to guys. Solid lasa na ito. Doon yung umami na hindi nyo ma-explain eh. Mas masarap siguro to may chili. Wait lang. So, kuha ko sa spoon. Natakan ko lang ng chili. Oh guys, mas okay siyang may chili. Kasi may extra kick siya. So, ang gagawin ko, ito pangatlo natin. Puta natin ng chili. So, tikman natin tong mushroom na to. Nino. Samahan nyo ng tomatoes na buo. Dates, Papa. Pag nag-pop yung cherry tomatoes habang kasabay nung broth ninyo, mag-iiba yung lasa niya. Solid siya. Ito, try nyo to. So, hindi tayo sa pinaka-last. So, try na natin siya. So, kukuha lang ako ng salmon. Yung laman muna niya. Perfectly cooked. Kung makikita nyo guys, hindi siya dry. Pork. Sobrang moist niya. So, samahan naman natin tong laman niya saka yung sabaw. Nag-complement yung lasa nung pinaka-dashi broth nyo, nung miso, dun sa fish, na sobrang moist, saka hindi siya overcooked. Yung tomato, ito, saka tong fennel. Tama natin yung fennel. Kuha tayong broth. Yan. One big perfect bite. With the fennel, iba na naman yung lasa niya. So dito, sobrang dami yan ng layers of flavor. Depende kung anong isusubo mo. Depende kung anong ititikman mo. So, asparagus. Kung matitikman nyo lang to guys, sobrang sarap na ito. So, ito naglalaro na tong katabi ko. Sige guys, dito ko na tatapusin. Papatulogin na to. So, see you guys. Till next video. Bye. Sige guys. Bye. 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 Eat na. It's my... Eat. Sinong eat? Ha? Oh, Tito Ricky. Sige guys. Till next video tayo.